Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. Siyempre, paulit-ulit lang ang gawain nating mga nanay. Ngayong araw pala ay sinipag akong maglaba dito sa ilog. Madalas kasi nagwawashing lang ako. Kasama para namin yung ate ko dyan kasi hinihintay niya yung mga nangisda kasi kasama yung asawa niya doon. Nung nakita niyang malapit na silang umuwi ay nangahoy muna siya kasi sayang naman daw yung pag-akyat niya sa bahay. At dito nga ay tamang swimming lang yung mga anak ko, habang ako naman ay nagbabanlaw na dahil tapos na rin naman ako. Pero syempre pagkatapos kong maglaba ay maghuhugas naman ako ng plato. At dito nga ay nagdatingan na yung mga nangisda. Syempre, ang dami na naman nilang huli kaya tuwang-tuwa kami nung nakita namin. Pero syempre, hindi naman palagi na marami ang huli nila. Tsambahan lang ba eka nga. Syempre, pag marami ang huli nila, mas mainam. Kasi kahit papaano may pambili na sila ng bigas. Yan lang naman kasi ang hanap buhay nila. Pagkakonti naman ang nahuhuli nila, at least kahit papaano may pang-ulam na, hindi na sila bibili ng ulam nila. Dito nga ay medyo hirap silang ilagay yung isda sa basket. Maliit lang kasing basket na dala nila kasi syempre hindi naman nila ina-expect na ganyan karami ang makukuha nila. Ang sabi kasi nila, manghuhuli lang sila ng pang-ulam. Pero tignan mo naman, thanks God, ang dami nilang huli. At eto nga ay tinatanggalan na nila ng bituka. Dito pala sa amin, yung isdang karpa ay tinatanggalan muna ng bituka bago ibenta. Kasi kapag hindi nila tinanggalan ng bituka ay magiging mapait itong isdang karpa na ito. Yun lang ang pangit sa isda na ito. Malinamnam siya kaso pag hindi mo siya tinanggalan agad ng bituka ay magiging mapait siya. Hindi mo na siya mauulam as in. At dahil nataon na malalaki ang huli nila kasi kadalasan medyo maliliit lang ang huli nila. Kaya ayan, bumili yung ate ko ng 2 kilo. Ipinaksiw ko pala at syempre ipinirito ko na rin. Napakalinamnam po ng isda na ito lalo na kapag malalaki. Ang sarap niyang ipaksiw at syempre prito na rin. Kayo ba, anong bang lutong ginagawa niyo pag nakakabili kayo ng malalaking karpa? At eto nga ay tamang prito lang muna ako. At syempre, dahil nakaluto na kami, ay syempre kainan na. Magagabi na rin yung time na ito, kaya kailangan na namin kumain para makauwi na rin kami agad. Kaya kain tayo. Biglaan lang pala yung salo-salo namin na ito. Tumawag kasi ako sa ate ko at pinakita ko yung mga malalaking isda. Kaya sabi niya sa akin, sige bumili ka at iluto mo at dyan tayo kakain kila ate. O diba ang galing ko, nalibre na naman ako sa ulam. Ahahay! At yun lang, salamat na naman sa panonood nyo. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat. God bless!